7 buwan matapos tumama ang magnitude 7.2 na lindol sa Central Visayas. Muling bumisita si Pangulong Aquino sa Bohol kahapon upang inspeksyonin ang mga proyektong pangkaunlaran doon. Kabilang na dito ay ang bagong fabrication laboratory na kauna-unang technical prototyping platform for innovation and invention sa bansa. Ang report mula kay Elena Luna. Nagbalik ng Bohol si Pangulong Aquino bilang bahagi ng serye ng mga gawain upang magbigay pugay at pagpapahalaga sa gawa. Ayon sa Pangulo, muli niyang dinalaw ang Bohol para mangumusta at makapaglatag ng programang magpapasulong sa lalawigan. At sa pagbalik natin dito, talaga naman po kitang-kitang lalo pang ibinubuti ng inyong kalagayan. Walang dudang bunso dito ng inyong pag-aambagan at kolektibong paninindigan na iahon ang inyong bayan mula sa sakuna. Sa araw na ito, nakikita natin ang bunga ng ating layuning mag-build back better sa inyong mga komunidad. Hindi lang natin ibabalik sa dati ang inyong kalagayan, palalawakan natin ang oportunidad sa pagunlad ng mga kababayan natin dito sa Bohol. Inihalimbawa ng Pangulo ang paglulunsad ng Bohol Fabrication Laboratory o FabLab sa Bohol Island State University o BISU sa Tagbilaran City. Ang FabLab ang kauna-unahang technical prototyping platform for innovation and invention sa bansa. Binuo ito sa pagtutulungan ng Department of Trade and Industry, Department of Science and Technology, BISU at ng JICA o Japan International Cooperation Agency. Ilan lamang sa equipment na nakita ng Pangulo sa laboratoryong ito, ang laser cutter, sign cutter, high resolution at milling machine. Ang mga kagamitang ito ang tutulong sa industriya ng manufacturing at design sa Bohol. Ayon kay Pangulong Aquino, FabLab ng strategiya para higit na palakasin ang micro, small, and medium-scale enterprises o MSMEs. Sa Bohol, inaasahang 135 MSMEs ang makikinabang sa modernong kagamitang ito. Ang mga inisyatiba pong tulad dito, isang makabuluhang hakbang upang mas mapabilis pa ang pagbangon ng Bohol. Ang hangad po natin, itaguyod ang probinsya ninyo na mas masigla, mas maunlad, at mas hitik ang pagkakataon kaysa nung bago pa ang lindol. Hindi po malayong mangyari ito, lalo't pat nariyan ang todo sigasig at walang pagod na paglilingkod ni Gobernador Ed Chato. Kasabay nito, inihayag ng gobyerno ang patuloy na mga housing assistance, cash for work program at mga pabahay sa tulong ng pribadong sektor. Tuloy-tuloy rin ang pagsasaayos ng infrastruktura sa Bohol. All roads, temporary bridges are passable, permanent bridges to be completed by October 2014. Okay. Ayon sa lokal na pamahalaan, bumabalik na sa dati ang sigla ng ekonomiya sa lalawigan. The economic side, umangat talaga tayo from where we were at the time of the earthquake. And there are three pillars of growth in the province of Bohol. That's tourism on one hand, agriculture, and then we have information technology, pillar of economic growth. Sa tourism naman, especially during the Holy Week season, talagang umaangat sa 80%, nag 100% ng mga resorts. So bumabalik talaga yung turista natin. On the agriculture side, hopefully we will not be hit by this El Nino, but we were able to harvest, and then our economic activity is fast moving in the province. And we are just focusing on yung home-based livelihood activities, especially to fill in the gaps doon sa mga natamaan talaga. Samantala, sa usapin naman ng rehabilitasyon ng mga lugar na nasalanta ng Bagyong Yolanda, sinabi ng Pangulo na hinihintay niya ang presentasyon ni Secretary Panfilo Lacson para mabusisi ang mga plano para dito. Mula sa Tagbilaran City, Bohol, Elena Luna para sa Telebisyon ng Bayan.